hindi natin maipagkakaila sa ating mga sarili na tayong mga mahihirap ay maagang namulat ang ating mga mata sa realidad ng buhay. Hindi rin maipagkakaila na tayong mga kapos sa buhay ay maagang napasabak sa isang matinding bakbakan ng kahirapan. Ngunit wala ka man lang magagawa dahil sa hirap na nga ng buhay, masasabi mo na lang minsan sa sarili mo na okay lang, ituloy ko lang, kayang-kaya ko pa to. Kasi kapag hindi ka kumilos, ay siguradong gutom ang aabutin mo. Kung iisipin nating mahihirap ang ating pagsisikap sa araw-araw, ay para tayong sumali o kalahok sa isang karirahan na kung saan paunahan sa paggawa ng paraan para lang may mailagay sa hapagkainan. At yung iba naman, karamihan sa ating mahihirap ay kadalasang nangyayari na kung pagbabasihan natin sa isang karera, minsan o kadalasan yung iba ay umuwi sa pamilya na isang talunan. Kaya naman walang magagawa ang buong pamilya, kundi ang buong gabi ay palilipasin na lang. Sabayan na lang ng matinding pagdarasal sa Panginoon na sana bukas sa muling pagsabak sa buong araw na pakikipagsapalaran ay may panalo naman ang laban sa matinding bakbakan o karirahan ng kahirapan. At kung yan ay mangyayari man, ay sa wakas muli na namang masisilayan ang magagandang ngiti ng buong pamilya na may kasamang pagmamahal habang pinagsasaluhan ninyo ang dala mong simpleng pagkain na nasa inyong harapan. Sa araw-araw na hirap na pinagdadaanan natin sa buhay, ay masasabi natin sa ating mga sarili na lahat na yata ng pagsubok sa buhay, maging ang pinakamatinding kahirapan, ay halos atin na sigurong napagdaanan. Kaya minsan, matanong na lang natin bigla ang ating mga sarili na sa panahon ngayon, sino na lang kaya ang pwede nating malapitan? At may mga tao pa kaya na makakatulong sa ating pinagdadaanan? Dahil tingin mo at sa pagkakaalam mo na ang mga taong nakapaligid sa atin na may magagawa sana, na tayo rin naman ang dahilan kung bakit sila nasa taas at nagkaroon ng kapangyarihan na hindi mo magagawang lapitan dahil nasa malayo ka pa lang at kahit sobrang linaw ng kanilang mga mata ay pilit na nagbubulag-bulagan. Gustuhin mo mang lumapit pero pinili mo na lang na bumalik sa iyong dinadaanan dahil matitigas din naman ang mga liig. Sa sobrang tigas ng liig ay hindi nila kayang lumingon sa iyo para kausapin ka ng harap-harapan. At higit sa lahat, kahit matalas ang kanilang pangdinig, ay pilit na nagbibingi-bingihan. Kaya naman ngayon, karamihan sa ating mahihirap ay hindi na lang umaasa na may makatulong mula sa taas at sa may mga kapangyarihan. Kanya-kanya na lang ng diskarte ang bawat isa para ang pamilya ay maiahon sa kahirapan. At yung iba ay kumakapit sa patalim dahil wala nang ibang maisip na paraan para makaraos sa buhay at sa matinding kahirapan. Pinapasok na lang ang trabahong iligal kahit alam nila sa sarili nila na pagkatao at buhay ang nakasalalay ay handang-handa silang sumukal kapalalaki man o babae. Nakakalungkot lang isipin na maging ang ibang kabataan ay napagaya na rin. Pinapasok nila ang pagbibenta ng droga at karamihan sa ibang mga kababaihan ay binibenta ang sarili nilang mga katawan. At yung iba ay pinapasok ang pagnanakaw, pang-hold up. Ang mga sumusunod ay iilan lang yan sa aking mga nabanggit na sapilitan nilang pinapasok na trabaho. Kahit alam nila na labag sa batas ang kanilang ginagawa. Hanggat kinakapitan pa sila ng swerte, ay tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang sapilitang napili na trabaho.
na para sa kanila ay dito ay unti-unting gumagaan ang takbo ng kanilang buhay at palagi nagkakalaman ang kani-kanilang mga bulsa. Napakadali lang daw kasi hanapin ang pera sa ganitong pamamaraan. Ngunit sa kabilang banda ay gumagaan man ang takbo ng kanilang buhay. Alam nila at nararamdaman nila na ang kanilang buhay ay paiksi ng paiksi at pasikip ng pasikip ang mundo na kanilang ginagalawan. Dahil isang maling hakbang lang nila ay malaki ang posibilidad na humiwalay ang swerte at siguradong bakal na rehas ang babagsakan. At kung mamalasin pa ay maaaring buhay ang magiging kabayaran. Kaya naman ang dasal sa karamihan sa atin o nasa bansang nakakaranas ng ganitong kaso at tumaan hanggang ngayon ng matinding kahirapan, kabilang na dito ang ating bansa. Kaya naman, hindi natin maiwasan na itanong sa ating mga sarili, hanggang kailan kaya magtitiis ang mga mahihirap na bansa sa ating mundo na nakaranas ng ganitong sistema? Sino-sino kaya ang mga tao na may tunay na mabubuting puso at may pagmamahal sa bayan ang porsigido na unti-unting ayusin ang kasalukuyan upang mabago at umunlad ang hinaharap para ang mga kabataan at ang mga susunod pa na henerasyon ay mabigyan ng maganda at maayos na buhay, para wala nang kahit isa man sa kanila ang sapilitan nakakapit sa patalim o makaranas pa ng mapait at madilim na kahapon na karamihan sa atin ay halos na pagdaanan ang isang matinding karera ng kahirapan. Muli po, ito po ang Father and Son TV. Sana may natutunan po kayo sa video na ito at hanggang sa susunod, God bless po sa inyong lahat.